Posibleng last lang yung naramdaman niya, kaya pumatol siya o naghanap siya ng iba. Ang dami-dami niyang sinasabi sa'yo yung mga kakulangan mo sa kanya, pero ang ending, libo. And for today's video is another concerned video po. Galing ito kay Sir Jerome Rebano. Shout out sa iyo, sir. Kumusta po kayo? Sabi niya, "Hi Lodi, bakit kailangan magkaroon ng ibang partner kahit alam niya na may kinakasama pa siya?" Thank you! Dami kong natutunan. More power. Salamat din po sa inyo. Okay, simplehan lang po natin yung mga kasagutan natin dito kung bakit may mga taong naghahanap pa rin ng iba kahit na may kinakasama na sila. Ang una dyan, maaring hindi na meaningful and happy yung relationship ninyo. Posibleng matagal nang itinatago ng kapartner mo ito sa'yo. Kasi hindi naman yan overnight na naramdaman niya na lang gusto niya na maghanap ng iba. It's a process po. Posibleng noon pa, hindi na siya masaya sa relationship nyo. And dumating yung time na hindi niya na nakayanan, kaya madali na siyang natukso sa iba. Hindi ka magkaka-interest sa iba kung ikaw ay in love sa kapartner mo. Marami pong couple na nagsasama na lang because they're used to it. Dahil na lang sa mga anak at dun sa mga sasabihin ng ibang tao, natatakot sila na harapin yung katotohanan. Especially doon sa mga married couple. Pangalawa, dissatisfied or uncontented. Dati-rate, kung ano yung meron kayo, ni-enjoy niya yun. Then suddenly, hindi na ganun. Itinaas niya na yung standard niya sa relationship niyo to the point na hinahanap niya na sa'yo yung mga dating hindi naman ikaw. Dahil nga, yung mga ini-expect niya sa'yo ay hindi niya makita at iba ang nagpakita nun sa kanya. Ang totoo, hindi naman ikaw ang nagbago. Ang nagbago is yung standard and yung pananaw niya sa relasyon nyo. Gusto niya ng bago. Gusto niya ng excitement na wala na sa relasyon nyo. Number 3, libog. Posibleng last lang yung naramdaman niya, kaya pumatol siya o naghanap siya ng iba. Ang dami-dami niyang sinasabi sa'yo yung mga kakulangan mo sa kanya, pero ang ending, libog lang pala. Excuse niya lang pala yun. Especially yung mga nasa long-distance relationship and sexless marriage. Kaya very fragile sila, very weak sila sa tukso. But ano pa man ang dahilan or excuse ng taong ng loko, cheating is not an answer. Sa relasyon po, may tatlong pinaka-importante bukod sa tiwala. Number 1, intimacy. Pag sinabi mong intimacy, sexual relationship agad ang unang papasok sa isip natin. Pero hindi lang po yun. Napakarami pong kino-cover ng salitang intimacy. It can be thought of a closeness of two people. Ang isang relationship na may strong intimacy, feeling connected sa isa't isa yan. Dahil ini-encourage nila pareho ang trust and vulnerability. And also, yung shared values nila ay iisa. Example dyan, kailangan nyo nag-spend time together. Apologize first and show your appreciation. Hindi lang puro salita, dapat sabayan nyo ng gawa. Number 2, commitment. Commitment is an investment sa relationship. Isa itong building block na tumutulong sa relationship para ma-push through ninyo yung relationship ninyo in times of difficulty and stagnation. Normal sa relationship talaga yung nagkakaroon kayo ng sawaan, kaya nagiging stagnant kayo. So, kung kayo guys ay committed to each other, madali nyong marisolba ito. Number 3, ito yung pinaka-last and pinaka-important, communication. Kahit na ang relasyon nyo ay puno ng intimacy and matibay ang pagsasama ninyo, ang kawalan ng communication can lead to unhappiness sa isang relasyon. Kapag wala kayong maayos na communication, paniguradong mami-mishandled ninyo ang healthy relationship. At pwedeng madamage ito ng mga careless words and action na pwedeng mag-lead at makasira ng matinding bond ninyo in the long run. Ang communication po ay isang skill na dapat pag-aralan. Paano? Prioritize listening over speaking. Hayaan nyo muna yung partner nyong makatapos sa pagsasalita at matumbok niya yung pinupunto niya. Iwasan mo yung madistract ka dahil kinukonsider mo yung point mo. Kasi nga, gusto mong i-judge yung point niya. Gumawa ka ng effort sa isip mo para ma-process kung ano yung sinasabi niya. Second, pay attention to your non-verbal action. Hindi ka nga nagsasalita habang nagsasalita siya.
pero wala ka namang eye contact sa kanya, kung saan-saan ka nakatingin, kung ano-ano yung ginagawa mo, nakakross pa yung arm mo habang nagsasalita siya. So, be aware of your body language kasi pwedeng magkaroon ng epektong negative yan sa kanya. Another thing, always try to be empathetic. Habang pinaprocess mo yung pinupunto mo at habang nakikinig ka sa pinupunto ng partner mo, iwasan mo yung pag-iisip ng nasa isang direction lang. Subukan mong ilagay yung sapatos mo sa sapatos ng partner mo. Always express your feelings rather than demand certain action from your partner. Alam mo sa kanya kung ano yung tunay na nararamdaman mo without accusation. Alam nyo guys, relationship are tough. But with the right building blocks in place, you and your partner masusurvive nyo anumang circumstances yan. Lalo na kung hindi naman cheating or paulit-ulit na pangluloko yung dahilan ng hindi ninyo pagkakaunawaan. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may na-educate po ako sa inyong tips at nasagot ko ang iyong question. Once again, kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and always share this video po sa mga taong kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video ito. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!